ibinunyag ni Coach Tim Cone ang naging strategy kung paano nila sinunog ang TNT Tropang Giga ni Coach Jojo Lastimosa. Si Scottie Thompson, inilabas din po niya ang kanyang participation sa strategy ni Coach Tim Cone. At sa usaping gilas, may mga mahahalagang bagay na ibinunyag si Coach Tim. Tanong, siya na ba ulit ang Gilas Pilipinas head coach? Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Minsan pa, matapos talunin ang TNT Tropang Giga, naglabas si Coach Tim ng naging tila sikreto nila kung saan sangkot si Scottie Thompson at Calvin Optana. At ito ang tila naging sandata nila para tuluyang igapos ang grupo ni Coach Jolas. Ano nga ba ang ginawa nila ni Scottie Thompson kay Calvin Optana? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Habang timeout, kung saan meron na lang halos 5 minuto, sabi ni Scottie, akin si Calvin. Kaya, inilipat namin siya kay Calvin. So malinaw na isang mahusay na coaching move yun ni Scottie Thompson. So malinaw po yun hiniling ni Scottie Thompson na siyang kukuha kay Calvin Optana na teammate niya dito sa Gilas Pilipinas. Malaking bagay po yun kasi alam na alam po nila ang galaw ng bawat isa. At bilang isang player na dedepensa sa kakilala mo hindi lang bilang player kundi maging kapatid sa pambansang kupunan, masasabi po natin na hindi yun big deal sa parte ni Scottie. Kasi alam niya po yung posibleng ikilos ni Optana sa loob. At yun ang nangyari hindi niya binitiwan si Optana sa naganap na bakbakan ng Gin Kings at TNT Tropang Giga at ang resulta, isang matamis na panalo para sa Barangay Ginebra. Bukod sa ibinunyag ni Coach Tim na hiningi ni Scottie si Optana, ibinunyag rin ng Amerikanong mentor na si Calvin Optana talagang target nila nung gabi na yon. Ano ang kabuuan ng kanyang pahayag tungkol dito? Ito po si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Si Calvin ang target namin sa lahat. Meron kasi siyang matinding All-Star MVP-like conference. Kapag hindi na maglalaro si Jason Castro, si Ronde Hollis Jefferson wala rin, ang attention namin andun lang kay Calvin. Pero makikita mo si Calvin nakakahanap pa rin ng paraan para maging libre Kaya binibigyan ko rin siya ng kredito. Nagtrabaho talaga siya ng gusto sa bakbakan. Antindi ng revelation ni Coach Tim Andun lang talaga yung mata nila kay Calvin kapag hindi naglalaro ang ilan sa mga players ng TNT, yung mga key players Hindi naman pwedeng questionin yun kasi alam na alam po ni Coach Tim ang kalidad ng laro ni Calvin Optana. And siguro nakatulong din kay Coach Tim na kilala niya ng gusto si Calvin at galaw mismo ni Calvin kasi siya po yung mentor ng Gilas kung saan kinuha nilang ginto dito sa Asian Games. Ang laki rin ng role ni Calvin doon dahilan para makuha niya ang respeto ni Coach Tim at ni Scottie Thompson. Pero alam nyo, nakaka-curious din na hiniling ni Scottie na ibigay sa kanya si Calvin Optana, di ba? Sa parte niya, sa parte ni Scottie, sino nagtulak sa kanya para hilingin ang bagay na yon kay Coach Tim Cone? Ito po si Scottie sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Hanggang dulo, gusto kong dikitan si Scottie. Tinanong ako ni Boss Al kung kaya ko bang depensahan si Calvin at binigyan niya ako ng kumpiyansa na gawin yon. Ayun naman pala, di ba? Malaki yung role na ginawa ni Boss Al Francis Chua sa naging aksyon ni Scottie patungo kay Coach Tim Cone. Parang siya yung naging mitsa kumbaga kung bakit dinikitan ni Scottie ng gusto si Optana na nananalasa sa bakbakan. Kung isipin natin, nagresponde lang si Coach Tim para patayin ang sunog na ginagawa ni Calvin Optana. At ayun ang resulta sunog ang TNT ni Coach Jolas matapos trangkuhan ng mabuti ni Scottie si Optana. Hindi na nakapalag ang TNT kasi wala ang import Wala si Castro, dalawa sa mahalagang piyesa ni Coach Jolas, dalawang key players ng TNT ang wala po dyan. At matapos nating malaman ang naging strategy ni Coach Tim at ni Scottie Thompson para sunugin ang TNT, silipin naman natin ang mga ibinunyag ni Coach Tim tungkol sa Gilas Pilipinas. Ano nga ba ang gusto niya para sa Gilas? Tignan po natin na sinabi niya sa report ni John Mark Garcia ng Spin para ipagpatuloy at i-follow up ang ginawa natin sa Asian Games. Nagkaroon na tayo ng maraming suporta, di ba? Malaki suporta mula sa Liga, mula sa MVP at San Miguel Groups, at mula kay Al Francis Chua. Sana lang may pagpatuloy natin ng ganung uri ng suporta at malampasan natin. Malinaw po yung mga sinabi ni Coach Tim Tama po yung mga sinabi niya. Sana yung suporta talaga hindi mawala yon. Andyan na dati At sana magtuloy-tuloy hanggang sa susunod na tournament kung saan kasama ang Gilas Pilipinas. Yung maituloy natin ang pananalasa na ginawa natin sa Asian Games. Di ba ang sarap nun?
Actually, malaking magagawa talaga ni MVP at RSA sa mga posible pang mangyari sa Gilas Pilipinas. Of course, andyan din ang PBA na hinuhugutan natin ng players kung wala at hindi pwede mga amateur players natin, di ba? Pero sa tingin ko lang naman hindi na aalisin ni MVP at RSA ang suporta sa Gilas. Kasi nakita nila ang effect habang magkasama silang sumuporta sa pambansang kupunan. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy na sigurado yan. Kung sakali ba na muli magsama-sama or mabuo muli ang kupunan ng Gilas Pilipinas, ano ang tingin or pananaw dito ni Coach Tim Cone? Ito po ang sinabi niya sa report ni John Mark Garcia ng Spin. Hindi naman natin maipapanalo lahat, di ba? Hindi tayo palaging mananalo. May mga kupunan dyan na makakabakbakan natin at posibleng talunin tayo. Pero sa tingin ko, kaya nating ipagmalaking bansa kung lahat tayo ay magkakaisa at patuloy na maglaro. Actually, nagpakatotoo lang si Coach Tim kasi totoo naman yun na hindi lahat ng bakbakan mananalo po tayo. Andyan ang malalakas na kupunan ng iba't ibang bansa. At sa sandaling makakabakbakan natin, sinisiguro din po nila na sila yung mananalo. So, ibig sabihin, mabibigat ang makakabakbakan or makakalaban ng Gilas Pilipinas sa mga torneyong sasalihan po natin. At yung pahayag na yun ni Coach Tim na hindi lahat ng oras mananalo tayo is preparation po yun sa mga susunod na pagsagupa ng Gilas sa mga malalaking bansa na handang manalo, handang talunin tayo. Okay, hari tayo ngayon ng Asia or hari ngayon ng Asia ang Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin nun, mananatili tayong untouchable Ganun lang kasimple yun Pero alam nyo ba, na sa dinami-dami ng sinabi ni Coach Tim, isa ang napansin ko po sa kanya. At yun ay walang iba kung hindi ang pagiging bukas niya sa usapin ng pambansang kupunan. Kaya naman siguro, ang tanong natin is, siya na ba ulit ang magiging coach sa unang window ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers? Yan ang dapat nating abangan. So guys, maraming salamat.